Hi, Maha. Ang gulo-gulo naman ng notes mo. Oo, yung lang makikinig ng husto sa akin na interesado, yun lang makakaintindi dito. So, na nasa intermediate na. Yung mga tapos na ng basic na magi-intermediate na. Pero intermediate to ito, kaya lang itong mga nire-review ko, halo-halo na yan sa intermediate. Meron ding basic dyan. Kaya review lang siya ng mga vocabulary kasi ito yung binasa ko. Yan, so yung first paragraph, 1, 2, 3, 4 hanggang dito ay marami akong gustong i-review mga salita. Tulad nito, shuroy, ganyan. Tapos yung ano, nasan pa ba yan? Kazoero. Tapos, kazoe kirenay, ibig palang sabihin yan, countless. Hindi matapos-tapos sa pagbibilang siguro. Hindi mo makat yung pagbibilang, so countless, ibig sabihin ng kazoe kirenay. Pero balik tayo dun sa mga words na nailista ko. So ito, shurui. Tulad ng sabi ko kanina, shurui is kind, sort, species, type. Anata no honwa nan no shurui desu ka? Anong klase anong type yung libro mo? Halimbawa, economics. Yung economics book, ganun. Kind of book. So ito, paano mo matatandaan yan? Ito, hinihimay-himay ko yung part ng kanji. Halimbawa ito, dalawa yan, di ba? Shu ang basa. Shu ito siya, oh. Yan. Ito yan, ito to. So, nung ibig sabihin niyan, dalawa ang basa niyan or reading. Sue at saka matsu. Ang ibig sabihin ay last part, last stage, termination, or end. Ito. Siguro yung niyan, kahoy yan, di ba? Tapos bigyan mo ng ganun. Kaya siguro hanggang doon na lang, hindi na siya tutubo. Kaya end. Next, or end part ng kahoy. Yung tuktok niya. Next, ito naman, yung pangalawa, ito siya. Kaya lang dahil medyo maano siya, masikip na yung scratch paper ko, sinulat ko sa dito. Ayan. So, yan. Ang basa niya, ju, e, omoi, kazanaru, omo. Ang ibig lang sabihin niyan ay mabigat, bigat o kaya yung kazanero, pagpatong-patungin mo, tapos kazanaru, na patong-patong. Okay, so, yun ang ibig sabihin niyan, shu. Pag shu, ano naman ang shu? Ito yung shu. Ayan na. Shu. Ang reading nito ay tatlo rin. Shu, tane, guza. Pero suffix siya. So, ibig sabihin ng shu is variety, seed, kind, type, sort, breed, race. Tane. Itong shu na ito sa mga buhay-buhay, di ba? Kasi seed is buhay yan, di ba? Yung buto ng tanim. Tapos breed sa hayop yan, 'di ba? At saka sa tanim din. Race sa tao yan, 'di ba? Yellow race, white race, brown race, black race, 'di ba? Tapos tane, seed, yung stone, 'di ba? Yung seed ng avocado, stone ang tawag kasi parang bato. Yung sa kernel ng mais. Yan, hindi ko alam, natatawa ako nung sinulat ko yan, hindi ko naman alam ang ibig sabihin yan. Tapos, tane also means kind, species, variety, quality, breed, stock. So, pag nilagay mo na dito,
Shurui, di ba? Shurui. Ngayon, itong rui naman na to ay pinaghalong rice to, di ba? Bigas. Tapos, wait lang. Mali to, mali. Dito tayo sa tama. Ayan. Ito. Rice, big. Tapos ito, i-review natin yan kasi nakalimutan. Ito siya. Ito, practice writing lang siya. Practice writing lang ito. Ito yung final writing ko. So, ibig sabihin nito ay ketsu. Pag yan lang, susulat mo ketsu. Ang tawag dyan ay ogay head. It's used in characters related to head at saka page. So, ito pala pag page number, ito ang makikita mo dapat sa Japanese. Page number. Kasi peji din yan. Peji ang basa niyan. Okay, so ito na siya. So, ang ibig sabihin nito, Rui ang kanyang basa. Ngayon, ito yung sulat na maganda di ba? Gusto ko matuto ng ganyan Pre-practice ko lang yung shurui na basa nito. Ito siya. Shurui, ito siya. Ang cute, no? Pero, hindi naman mababasa yan ng nagsisimula pa lang sa Japanese. Kaya itong stick figure, ito palang linya-linya, very basic, parang grade 1 ang pagsusulat ko. Para kahit papano ay maiintindihan ng mga basic at intermediate. Pag ganyan, hindi nila mababasa. Okay? Kasi parang kabit-kabit na yan Parang sa atin, kabit-kabit na. Ito parang per letter ang isusulat mo. Okay? So, pag dito, Rui means kind, class, sort, category, genus, species, suffix, things of the same kind, separate by kind, classify, biological class or order. Para ang ginagamit ko dyan sa Rui is classify. Yan. Or kind. Kind, type, klase. Classify. Ngayon, yung shu plus Rui is kind, sort, species, type. So, ang ginagamit ko dyan na meaning lagi ay yung type pag shurui o kaya kind. Okay? So, next, kanji. Ito namang rui. Ay, tapos na. Tapos na tayo. Tapos na pala tayo. Okay? Tapos na tayo. So, dalawang kanji lang. Ito, ano ba to? Ano bang salita yan? Wait. The last part. So, hindi ko pa tapos to. Minachet. Dito lang tayo sa Ito na pala to Tingnan mo, ako na mismo naguluhan sa aking notes. So, ito pala pinagsama ko to. Ito at saka ito equals yan. Yan ay ito. Okay? So, tapos na pala tayo dyan. Tapos ito, yan dito, ketsu. So, related to head. Okay? Okay na. So, sa shurui na yan, dalawa lang pala yung alam ko. Ito at saka ito, yung basic. Ito rin basic ito Umoi. So, tatlo. Review. Kasi nakalimutan ko yan. Tapos, ito bago para sa akin to. And ito. Kasi meron siyang dagdag na stroke sa taas. Kaya, ito pala siya. Means ketsu or nagsisignify ng head. Okay? So, that's all for today. Shinare ko lang sa inyo kung paano ako magulo. Ngayon, tapos na nating pag-aralan yan. Buray na natin.
No? Yan. Kasi pag nakalimutan ko na naman, isusulat ko na naman siya hanggang matandaan ko. Okay, that's all for today. Bye-bye.